Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga collective? Mga kapatid kong star viewers, welcome back. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko dito, sa mga nag-aabang. Thank you guys for keep tuning in. At ito ng ating Christmas tree. Guys, sumasayaw na itong Christmas tree natin. Akala ko hindi gumagana. Gumagana pala. Anyway, welcome back and thank you. Ito po ay it's meant to find you. If ever na itong reading na ito ay biglang lumabas sa inyong newsfeed, meaning baka may mensahe sa universe para sa inyo dito or may importanteng mensahe or may dapat kang malaman dito. I do hope this reading finds you or I do hope this reading gives you the answer whatever question or kung ano man itong katanungan mo lately, or somehow is this could be the sign. Kaya nga guys, ang reading na ito is about ang taong ito ay naiinggit. So may taong naiinggit, like again guys, no, inggit pikit, but minsan kasi may mga inggit na masyadong malakas yung mga evil eye. Yeah, kahit nasabihin natin na wala naman silang ginagawa, although na inggit sila, pero malakas talaga yung, kung baga sa Bisaya, mga laog ba, no? Sabihin natin na mga inggit, tapos may magko-comment na madadapa yan, tapos yun, nadapa. Like again, para bang malakas talaga yung, I don't know, something about like an evil eye talaga yung, yeah, evil eye yung tawag doon mga kapatid. So, yeah, they wish you bad luck. I'm sorry guys, if ever na itong video na ito ay lumabas, at least aware tayo kung sino itong naiinggit sa'yo. May mga naiinggit naman na light lang. Meron naman talaga na grabe yung pagkainggit, kulang na lang ay patayin ka na sa harap, o harap-harapan ka ng patayin, ano. Yeah, so, kasi nakukuhanan ko kapatid, imbis na happy yung reading ko, kasi nga nakita ko itong Christmas tree, na sumasayaw. So, nakakatuwa din tingnan. And then, somehow, ay lumabas sa intuition ko na dapat yung reading is something about na may naiinggit, no? Maybe somehow is, para bang, I don't know, something about na lately, may mga ganap na hindi mo inaakala, or nagkasakit ka, I don't know, something like that na this could be related sa inggit. No? So, wag tayong matakot mga kapatid. Itong reading na ito is awareness. Yeah, so, at again guys, as a reminder mga kapatid, gumamit kayo or magsuot kayo ng mga panangga. Kasi, kahit nasabihin natin na hindi ka naman kagandahan, hindi ka naman kagapuhan, or yayamanin, guys, ang inggit, hindi yan nababase sa mga yaman, kagandahan. May mga tao lang talaga na may pagka-bitter, So, alamin natin kung sino itong tao na naiinggit sa inyo. Pasensya na guys kung mahaba-haba yung natin. Start ng ko dito. Anyway, move on na tayo. Spirit Angels, sino itong tao na naiinggit sa ating mga collective? Okay guys, ito yung tao na, yung iba dito sa inyo ay, it could be ex-friend or malapit sa iyo, na maingay or nagbibigay ng sakit ng ulo. Siguro lately, ito ay lumalabas sa iyong isipan. Yes, this could be the sign mga kapatid ng taong ito ay, I don't know, galit sa'yo or manipulative. Yes, mahilig mangontrol. Kaya ikaw ay na-stress na rin sa taong ito. So again guys, this is collective and timeless. So kunin nyo lang kung saan kayo nakaresonate. Kung hindi naman para yun sa iba. Okay, and the hangman on the bottom here. Yeah, meron ditong na-stuck. Siguro na-stuck ka dito sa, it could be the past. I'm hearing the past. Baka hindi ka pa nakapag-move on. Yeah, parang, this could be your boss, somebody na malapit. It could be kasambahay, katrabaho, kaibigan, sa school, teacher, work-related, relationship. You want to like, gusto mo nang mag-let go. Bakit ba nag-hold on ka pa dito? Alamin na natin. Okay, meron kasunod nitong the hangman is the justice.
So guys, pakilakasan na lang po ng volume na ito. Baka hindi malakas sa ibang gadgets ng viewers natin dito, no? So, guys, bear with me dahil iba-iba po yung mga gadgets ninyo. Hindi ko po gamit ang aking microphone. So, paki-bluetooth na lang ng gadgets ninyo sa inyong earphone or ibang gadgets. So, kayo na lang po ang mag-adjust, ano? So, yung iba dito could be related sa marriage. I'm hearing like third party. Yeah. Baka, okay. Another information, mga kapatid, manipulative, no controlling. So, you could be struggle ka siguro sa taong ito dahil napaka-controlling. Something na ayaw mo na, gusto mo nang mag-let go, or, again, work, paperwork, business, marriage, may contract. Yeah. It could be a co-worker. I don't know who is this person, but again, malakas ang pangungontrol ng taong ito, whoever this person, kasi gusto mo nang mag-let go. Gusto mo nang umalis, iwan. Gusto mo nang sumurrender. But somehow, like again, hirap ka na, but still, you are stuck kasi nga may kontrata pa. Or, hindi pa tapos, hindi pa nag-end. So, stress ka dito. Like again, guys, this could be your current energy at this moment. Or, this could be related din sa tao na siyang inggit sa'yo. Kinokontrol ka, pinapahirapan ka dahil sa inggit. Kaya lang, wala ka namang magagawa dahil may kontrata pa or hindi pa nag-i-end. Kasi kung tutuusin, kung ikaw lang talaga itong in control sa sitwasyon na ito, matagal ka nang umalis or iniwan mo na ito or nag-let go. Kung ikaw lang ang masusunod. Kaya lang, hindi pwede. Yeah. Whatever situation. May mga anxiety. Okay. Sorry guys sa ingay ha. Kapitbahay namin kanina pa to ha. Yeah. Nagde-decorate ng Christmas tree. Or decoration sa labas nila. Yeah. During the day, andyan pa nagde-decorate hanggang ngayon na gabihan na yung kapitbahay. Hindi pa tapos nag-decorate. So, 8 of Cups. Yeah. Mga anxiety. Talagang pinapahirapan ka ng taong ito. Minsan nagkakasakit ka na lang pero wala. Nagpapakatatag ka na lang dahil sa pamilya. Ito ang pinili mong buhay. Like again, it could be marriage. Yeah. Maybe you are dealing with your current partner na hindi ka masaya. I'm sorry guys if this is your situation. Like again, hindi ito makakasunod sa lahat. Iba-iba ang inyong situation. Kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo relate sa nabanggit ko dito. Like again, meron kasi dito na it could be sa work din dahil pagod ka na, pinapahirapan ka ng boss mo, katrabaho mo, I don't know, teacher, but again, ayaw mong sumurrender. Nag-hold on ka pa rin kahit hirap na hirap ka na. Dahil sa pamilya mo. Dahil sa future mo. Nag-iipon ka. Lahat binubuhos mo para sa pamilya mo. Iniisip mo lagi ang iyong pamilya. Ang kinabukasan nila. Ang mga sinusuportahan mo. Minsan parang gusto mo I'm getting like there's a time na kung pwede nga lang, mamatay ka na lang, I'm sorry guys ha. Ito yung energy na kukuha ko, dahil hirap na hirap ka na. Kung pwede lang, ibenta na yung sarili mo doon. Matagal mo nang ginawa, kaya lang. Siyempre, may mga konsensya din tayo, or ano tawag nito? Ano ba yan? I'm sorry guys ha, delikadesa. Yeah. Okay. So, nag-hold on ka, but then again, someone na hindi ka, I don't know, mahirap talaga, nahihirapan ka sa taong ito o nahihirapan ka sa sitwasyon. Kaya lang, hindi ka talaga pwede mag-let go. Dahil, kung tutuusin, if it's up to you, matagal ka nang umalis. Kaya lang may kontrata or hindi pa tapos dito. Or again, marriage. Yeah. May controlling, someone close to you. Nahihirapan ka na, napaka-controlling ng taong ito. Okay, minsan nagkakasakit ka na. Ito, 10 of Wands. Yeah, pinapahirapan ka talaga ng taong ito.
Dahil nasa inggit. Why this person, alamin na natin mga kapatid, bakit ba pinapahirapan ka ng taong ito? Spirit Angels, bakit ba pinapahirapan si collective ng taong ito? Spirit Angels. Okay. Clarity. Again, malakas dito yung marriage. Yeah. Or, matalino ka siguro, or you speak the truth. Like again, meron ditong third party. Meron dito na, okay, baka yung ka-third party, no? Yeah. I'm getting like, baka yung ka-third party ay kinokontrol yung person mo. Whoever this third party, no? It could be nanay, or kapatid, kaibigan, or another person involved. Like again, iba-iba yung sitwasyon ninyo. Yeah. I'm getting like to cut ties. I don't know, parang i-cut off na yung relationship mo sa partner mo, or dahil sa matalino ka, magaling ka. Yeah. Meron ditong planado ito ng taong ito. Okay. Meron naman dito na dahil successful ka, kaya inggit na inggit ang taong ito. Successful ka, masaya, happy family ka. Para bang gusto niyang makita kang nahihirapan. Or, okay, another information, this person want to steal what you have. Gusto niyang nakawin kung anong meron ka. Lalong-lalo na sa iyong success, victory, or, I don't know, like your crown. Siguro, ala, reyna ka sa, ngayon, no? A boss, yeah, or mayaman, yayamanin, or, like again, matalino, yeah, or you are good at communicating. That's the reason. Yeah, one of the reason kaya nainggit ang taong ito dahil gusto niyang nakawin. Yeah, I'm getting like stealing, or I don't know, parang mabilis na pagkuha. Yeah. And that's what this person trying to do, is to control, either control the people around you para mapahirapan ka. Sabihin natin na hindi man direct sa taong ito, nung ka-third party, na makontrol ka, but this person using somebody, either your husband, your teacher, your boss, para mahirapan ka, or katrabaho. Sabihin natin na itong ka-third party, itong inggitera, kinausap yung boss mo, nag-report ng hindi maganda, or false accusation, at tuloy, no, napunta sa'yo yung blame, na i-blame ka ng boss mo, o sabihin natin na sinabihan na nagnakaw ka, or nagkamali ka sa trabaho mo, so nagkaroon ka ng punishment, nahirapan ka. That could be yung iba dito sa inyo. I'm sorry guys na yung boses ko dito. Malamig kasi sa labas. Yeah, so, I'm sorry guys. I'm sorry kasi ang taong ito is, I'm getting like masking. Using somebody else, yeah, to control you. Not direct, kasi nakuhanan ko yung not direct from this person, but this person using somebody to control you, to manipulate you, or manipulate that person, yes, para makontrol ka, para mahirapan ka. And that's why sometimes gusto mo nang sumurrender, dahil ang gusto mo lang naman ay yung magandang kinabukasan ng mga anak mo, yung future mo, ng pamilya mo. Although ngayon, kakarampot lang kinikita mo, yung iba dito, yeah, minsan, yung iba dito, you choose to work from afar, no? May LDR dito. Malayo ka sa pamilya mo. Ikaw yung sumusuporta sa pamilya mo, yung iba dito. Yung mga nasa abroad, no? Yeah, minsan ay gusto mo nang sumurrender, pero kahit kukunti na lang, I don't know, I'm getting also like again guys, malakas dito yung another person involved para kontrolin ka. Yeah. Masking. Magaling yung strategy ng taong ito, ha.
Yung magtataka ka na lang kung bakit napagalitan ka ng boss mo or hindi ka natanggap sa trabaho or hindi binigay yung award sa iyo dahil another person na yun pala talaga yung salarin ng iyong pagbagsak. Dahil ang gusto talaga niya is to get what you have. Marriage, success, victory. Yeah. Matalino ka kasi, kapatid. Okay. And I think you know this person. You guys are very intuitive, yung iba dito. Yung iba sa inyo dito, alam na alam kung sino itong taong ito. Kaya nga gusto mo nang umalis eh. But something hold you back, kaya hindi pa pwede. Dahil may kontrata pa. Or hindi pa nag-end itong kontrata mo or itong, I don't know, offer. O siguro may utang ka dito. Yung iba dito, may utang ka dito. Yeah. Kaya, hirap na hirap ka ngayon. And this could be the reason kung bakit, I don't know, naiingit ang taong ito. Yeah. Parang nagtitake advantage sa iyong weakness. Ang weakness mo kasi is yung family mo. Ayaw mo makita silang nahihirapan. Kaya, andyan ka para, nagsusumikap para sa kanila. Kahit nahirap ka na, no? Sorry, guys. Yeah. Third party. Pain. Andyan pa rin yung sakit. Okay. How this person, ano ba yan? Painom muna ng tubig, ano? I'm getting here, somebody's having sore throat. Or, hindi naman ganito yung boses ko kanina eh, before ako nag-start. Baka meron ditong magkakaroon ng cold. So, uminom kayo ng ginger, mga kapatid. Lalo-lalo na yung weather, nag-iiba na, no? Para hindi kayo magkasakit or magkalanat. Or sinat. Yeah. Yeah. Nabasahan ko ito, oh. You are healing. Healing happens in season. It can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seed that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we're focused on isn't healing that's taking place. There's so much deeper healing going on. Be patient, dear one, you are healing. So guys, wag basta-basta na automatic, ano, pagka gusto mo nang mag-move on or makapag-heal physically, mentally, emotionally, or whatever. It takes time. Hindi na an instant ay mawawala lahat ng problema or magiging feel better ka na agad. Like again, guys, hindi lang physical, no, healing. Of course, the inside din. So, dapat mag-isip tayo ng positibong mga bagay. Para yun din ang response sa atin. Yun nag-attract sa atin mga positibong bagay. So, stop thinking about negativity or insecurities kasi mas lalong nag-attract sa iyo yung mga, I don't know, past. Yeah, or anxiety. Takot, trauma. For some reason, like again, yung kanina, anong tawag nito? Yung lumabas kanina. Yes. Okay, may trauma ka pa. Trauma about the past, friendship, family. Like again, this could be part of your journey at this moment or situation. Again, guys, what I can tell you right now is think about the future. Yung iba sa inyo dito, yan naman talagang iniisip mo. So, kumukuha ka na lang ng lakas ng loob sa pamilya mo. And keep that going, kapatid. Yung ganyang mentality. Yung saya, yung good times, happy vibes, listen to a good music, or Christmas music para naman maiba yung vibe. Kasi kung mag-iisip ka ng mga I don't know, sakit, puot, past, trauma, yan, mas lalo ka pang may stress. Lalo pang natutuwa, no? Mas lalo pang natutuwa o nagsiselebrate itong inggit sa buhay mo. Yeah.
And the universe wants you to keep fighting this battle. Stay strong. And pray. Manalangin ka, kapatid. Dahil andyan sa universe para suportahan ka. Whenever you need help, yes, mga evil eye, or you know this person, itong controlling, sagabal, nagpapahirap sa'yo, ask help, mag-reach out ka kay universe. Andyan sila para makapag-move on ka to provide your needs. Yes, psychically or clear, no? Tanggalin, tinatanggal. Know that you are protected, mga kapatid. Whenever you ask help to the universe, wholeheartedly, buong puso. Hindi yung manalangin ka lang kay universe dahil may kailangan ka. Every day, feel free to share yung mga whereabouts mo, ano? Yung mga ganap mo sa buhay. I-share mo kay universe. Thank you, universe. Good news, ito natatanggap ko. Universe, naman, guide nyo naman ako araw-araw, ganito, ganyan. Hindi magandang pakiramdam ko ngayon or feeling ko may naingit sa akin. Whoever this person, please protect me because andyan sa universe, oh. Right away, pinoprotektahan ka ng universe. Although itong taong ito ay nahihirapan minsan kung sino-sino na lang ang ginagamit niya para may pahirapan ka, no? But know that you are protected. You are strong. The universe is giving you that knowledge. Clearing all that, kiniklear ni universe yung mga sagabal sa buhay mo. Yung mga pasakit. So, pay attention sa inyong, I don't know, like dreams or feelings or through music. I'm hearing like music or intuition. Kasi andyan, ayan yung mensahe ng universe para sa'yo. Or sign. Yeah. Yung feeling na parang gusto mo nang mawala sa mundong ito. Or, I don't know. Like, again, meron kasing energy dito na dumating sa point na parang ayaw mo na, no? Ayaw mo na sa mundong ito. The universe wants you to enjoy your life. Every day. Every minute. Huwag kang padala, no? Huwag kang magpapadala sa mga inggit. Yeah, sa mga third party, lumaban ka. You deserve a good karma. You just need to be more patient. It's not an instant na mag-heal ka kaagad. It's not an instant na whenever you ask help to the universe, andyan agad. They are working on it. Clearing, no? Kiniklear ng universe yung mga sagabal, problema, yung pasakit. Alright, alamin pa natin, sino tong taong inggit sa iyo, mga kapatid? Like again, guys, ang taong ito ay inggit sa iyo, sa marriage, success, sa yung pagiging matalino, or I'm getting like, siguro ikaw yung tao na vocal, na-offend mo siguro ang taong ito, kasi meron ito nasaktan. Meron naman dito na, hindi mo alam na na-offend mo pala ang taong ito. Kaya ang taong ito parang yung revenge niya ipatago. So mag-ingat ka, kapatid. So again, be mindful kung ano yung nabanggit mo or nasabi mo, ano, kasi hindi lahat ay kaparehas mo ng personality. O maunawaan ka. Kasi may mga joke na nakaka-offend, may mga joke naman na talagang nakakatuwa. And feel free to say sorry. Kasi wala namang perpekto sa mundong ito, mga kapatid. And be truthful. And again, kahit na maging truthful tayo, yan, may mga nasasaktan din, ano. And first thing talaga is, napaka-importante talaga, kapatid, is tanggap natin yung mali natin at mag-sorry din tayo, no? At i-pray natin kay universe. Whoever this person na na-offend mo, yes, or you can be like, yeah, pwede mo naman na i-direct sa taong ito na yung sorry mo, ano? Kasi ikaw ito eh. Binibigyan ka ni universe ng strength, lakas ng loob para maging truthful, clear. Yeah. Honesty. Yeah, para matanggal itong hindi pagkakaunawaan, ano? So, alamin natin sino itong tao. Spirit ka rin Diyos, sino itong taong naiinggit sa ating mga collective. And again, guys, itong inggit, it affects your life, your environment, your studies, your marriage, your work, your success. Yeah, I feel like you are being pushed by something else. Although this person is not direct. Kasi malakas dito yung hindi direct. Meron naman dito na malapit lang sa'yo. Or kasambahay.
It could be family or relatives. We have here 6, 11, Aquarius. So maybe this person is June, November, September, born September. Ay, ano ba to? Yeah, Gemini. Okay. Oh, sorry guys. Spirit ka rin kasi itong taong naiingit sa ating mga collective. So, I do hope nakuha nyo yung sagot, mga kapatid, kung sino itong tawa, no? At bakit pa siya naiinggit. Yan ang mahirap, ano, pag hindi direct na inggit pala sa inyo. Kaya tuloy, gumagamit siya ng ibang tao para, para ma-down ka, or mahila ka pababa, or masaktan ka, or malungkot ka. Yeah, schoolmate. Again, kung pwede nga lang, mag-change ka ng school, pwede lang, ano, mag-move ka na ng school, kaya lang, hindi pa tapos. So, that might the reason kung hindi ka pa nag-let go or umalis. Yeah. Kapitbahay na babae, client. May client ka siguro. Okay, na naiinggit. Ano ka? Pahabol. Ay, spirit ka rin dyan, sino itong naiinggit sa ating mga collective. Okay. So, ex-partner, like again, ex mo, siguro married ka na ngayon, masaya ka, at ang taong ito ay naiinggit, galit na galit, happy family ka, kahit na hindi ka naman mayaman, tama lang yung finances mo sa pamilya mo, but this person hate na, I don't know, hate nyo nakita kang masaya ka na pala, kahit na hindi naging kayo, or like again, may third party dito. Ex-partner, kaibigan na babae. It could be business partner, iba dito. I don't know who's this ex-partner. Iba-iba yung ex-partner. FB friends na babae. Kaya guys, as a reminder mga kapatid, ingat-ingat kayo sa mga pinupost ninyo sa social media dahil hindi lahat happy, no, sa mga ganap ng buhay ninyo. Stranger, again, another stranger. Hindi mo to talaga totally kilala ang taong ito kasi may masking dito, ano. Okay, kababata, an old friend. So, that's it for today mga kapatid. I love you guys at mag-ingat po kayo palagi. And thank you po sa lahat ng mga sumasabaybay sa aking YouTube channel, The Star Talking Tarot. At sa mga hindi pa alam, please support my new YouTube channel, The Star Angel Tarot. English po iyon. So, okay lang kahit na dudugo yung bunganga ko doon sa kaka-English. Kayo na po ang bahalang umiintindi. At salamat po sa suporta ninyo mga kapatid. And again, thank you. At ingat po kayo. Lalong-lalo na't malapit na ang Pasko. And I know for sure yung iba sa inyo dito ay tudukayod sa pagtatrabaho dahil malapit ng Pasko. Marami na namang gagastusin. So I love you guys. And I'll see you guys on my next reading.